Lifetime blacklisting sa mga contractor ng ghost flood control projects. Yan daw ang isa sa mga unang ipatutupad ng bagong talagang Public Works Secretary na si Vince Dizon. Para sa iba pang detalye live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano pa ba ang mga sinabi ng bagong talagang DPWH Secretary dyan? Ruth, bukod nga dyan sa nabanggit mo, inisa-isa ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon yung mga direktiba sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos at kung ano-ano yung mga plano niyang gawin para matuldukan na itong mga kumi-kickback sa mga flood control projects, partikular sa DPWH. Yan ay sa unang araw niya na tumayo bilang kalihim ng nasabing ahensya. Matapos manumpa sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kaninang umaga, nagkaroon ng pagkakataon na makausap ni Secretary Dizon si PBBM. Utos daw ng Pangulo pagsubitihin ang courtesy resignation ng mga tauhan ng DPWH mula sa mga undersecretaries hanggang district engineers sa bansa. Sabi ni Secretary Dizon, hindi magkakaroon ng anomalya sa flood control projects kung walang kakuntsaba sa DPWH. Kaya ang direktiba ng Pangulo, hanapin ang mga matitinong tauhan ng DPWH at sila ang ilagay sa mga sensitibong posisyon. Dagdag pa ni Secretary Dizon, magpapatupad siya ng lifetime o panghabang buhay na blacklisting sa lahat ng mga contractor na mapatunayang puro ghost project o substandard ang ginagawang infrastruktura. Hindi na raw kailangan pa ng investigasyon. Automatic na raw ito basta makitang palpak. At posibleng ang unang masampulan dito ang mga contractor sa mga palpak na flood control project sa Bulacan at Benguet na personal na binisita ni Pangulong Marcos kamakailan. Magpapatupad din ang revamp sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Nauna nang inakusahan ni Senador Ping Lacson ng PCAB na hinahayaan lang ang pagbebenta ng accreditation at nangingikil pa ng pera sa mga contractor kapalit ng lisensya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Vince Dizon. Mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting, ban, immediately. Kapag ang isang project ng isang contractor ay ghost o napatunayang substandard. Wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po, blacklisted for life. I'm sure there is a solution to this. We just have to find it and we just have to do everything we can with the help of everybody to solve it. It's not going to solve everything. Hindi po magic to na mawawala na lang ang baha sa susunod na buwan. Pero kailangan mag-umpisa na tayo. At kailangan ayusin na natin ito ngayon. Kung ako po, since nasanay na rin naman po ako nagtanggal ng mga lisensya ng mga driver, siguro magtatanggal tayo ng lisensya ng mga contractor. Ruth, binanggit din kanina ni Secretary Dizon na para magabayan din siya sa paggawa niya ng mga desisyon, hihingi rin siya ng payo at kakausapin niya yung mga previous DPWH Secretary, kabilang na nga dyan sina former Secretary Rogelio Singson at Mark Villar. Ruth? Mas itong binanggit mo rin kanina na independent commission na buuin ng Malacanang. Ano pa ba ang ibang detalye tungkol dyan? Ruth, tinanong nga natin si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa planong ibuo o buuin na independent commission. Ang sabi niya sa atin kanina, inilalatag na nila sa ngayon yung executive order para nga sa creation ng komite na ito. Tinanong natin kung sino yung posibleng maging head ng committee pero pinag-aaralan pa raw ito. Pero ang tinitingnan ng Pangulo, baka pwedeng maging bahagi ng komite ang forensic investigator, mga dating justices, tsaka mga abogado o prosecutors kasi sila yung magiging investigating arm ng pamahalaan. Hihibay-hibayan yung mga posibleng anomalya sa flood control projects at iba pang infrastruktura na ginagawa ng pamahalaan at magre-rekomenda sa executive branch kung sino-sino nga ba yung dapat na managot o kasuhan. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.